Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation ang isang babae at dalawang lalaki, kabilang ang isang pulis na sangkot umano sa iligal na pagbebenta ng baril sa barangay Sembo, Taguig. Nasabat sa mga suspect ang dalawang caliber 9mm at isang mataas na kalibre ng baril na ibinebenta sa halagang 250,000 pesos. For verification naman, ang isang may logo ng Armed Forces of the Philippines. Mga taga Metro Manila at kalapit na probinsya raw ang mga parokyano ng tatlong suspect. Inimbestigahan pa kung kabilang ang tatlo sa sindikato. Nahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tumanggi sila magbigay ng pahayag. Bumangga sa dalawang poste sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal ang isang pickup kaninang madaling araw. Natumba ang isang poste habang tumagilid naman ang katabi nitong poste. Sugatan ang driver at isinugod ng mga rescuers sa ospital. Ayon sa isang tanod, inamin ng driver na nakaidlip siya. Dahil sa aksidente, 4 na oras na isinara ang ilang lanes ng kalsada na nagpabigat sa trapiko. Inayos na rin ang mga nasirang poste at kable. Inaaral na ng PNP kung may naging paglabag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag niyang hindi niya sasabihin kung nasaan si Apollo Kibuloy na pinaghahanap po ngayon dahil sa patong-patong na kaso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, tago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Alalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest na ngayong Miyerkules mga mare at pare. Viral online ang isa sa puso ng Filipino station ID ng GMA with 1.1 million views. Pero ang tanong ng ilang netizen, nasaan si Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado? Sagot ng manager ni Jenilyn na si Becky Aguila, hindi available si Jen nung araw ng shoot. May invitation daw si Jen from the network at naa-appreciate daw nila ito. Paglilinaw ni Aguila na nanatiling loyal Kapuso si Jen. May nilinaw rin ang talent agency ni Dennis Trillo na Aguila Entertainment.
Nahack ang TikTok account ng aktor nitong Lunes. Kasunod yan ng usap-usapang comments at replies na nakita sa TikTok page ni Dennis. Sabi rin ni manager Becky Aguila, marespetong tao si Dennis at hindi niya magagawa na mag-iwan ng hate comments. Apela ng management ng Kapuso couple, itigil na ang pagkakalat ng mga pekeng akusasyon online. Samantala, sinagot ni Senador Sonny Angara ang ilang isyong bibigyang prioridad niya bilang incoming Education Secretary. Balitang hatid ni Mariz Umali. Ayon sa bagong talagang Education Secretary na si Senador Sonny Angara, ipinatawag siya sa Malacanang para sabihang siya ang napiling pumalit sa nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Kabilang daw sa kanyang marching orders mula kay Pangulong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Pati rin ang pag-improve sa pagtuturo ng history sa mga estudyante. May binanggit siya about history yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun, at yung making history interesting for our young people. Pangalawang sunod na termino na ito ni Angara bilang senador, kaya hindi na maaaring tumakbo para sa re-election sa darating na election 2025. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kaniyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ayon kay Angara, ipagpapatuloy niya ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Isa si Senador Angara sa author ng Enhanced Basic Education Act o ang K-12 program na kasalukuyang nire-review ng DepEd. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris, no? So at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. We'll, kung ano ang policy direction as the highest policy setting body, we'll have to follow whatever the law dictates. Isa sa mga kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara ang paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So I don't think it will be necessary. Isa naman sa mga hiling ng mga guro ay madagdagan ang kanilang sahod at allowance sa kanilang magiging tungkulin sa 2025 elections. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supported tayo. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan na taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Ako naman, however, the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking hamon raw ang haharapin ng bagong talagang DepEd Secretary Sonny Angara ayon sa grupong Teachers Dignity Coalition. Pag-usapan natin yan kasama si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi, magandang umaga din po. Opo, ano po yung reaksyon ng inyong grupo sa appointment ni incoming DepEd Secretary Sonny Angara? Siguro naman yung aming napauna na namin po na pahayag sa at least ang ilagay sana sa DepEd ay yung tutor yung talagang kinala natin na galing sa sector of education or yung mga dating teacher ng DepEd na nasa batas na posisyon na ngayon dyan sa DepEd. I mean mga dating classroom teachers pero hindi yung napakinggan ng ating Pangulo at hindi po pa rin isang official pamahalaan. Pwede natin sabihin isang politiko. So gayon pa man, since nandiyan na po yung meron na tayong bagong secretary, ang atin na lamang gagawin po dito ay suportahan at maghanap po ng bagay na maaari po magawa sa tulong din ng ating bagong secretary. Kami po ay willing to impeach the new secretary.
Ginoong Basas, medyo malabo lang yung ating komunikasyon. Baka pwedeng umikat lang tayo ng konti. Pero ano po mga critical areas kaya yung dapat tutukan ni incoming Deputy Secretary Sani Angara? Narinig niyo siguro yung kanyang mga pahayag na isa sa mga tututukan niya, of course, yung benefit at yung kapakanan ng mga teachers. Well, unang-una na dyan, Sir Rafi, no, syempre yung aming matagal nang hinihingi, no, na aumento sa sweldo. No, mayroon na tayong talking points dyan, no, with the incoming secretary, no, because during his time as a senator, no, a legislator, no, isa siya sa mga mambabatas, no, na nagpapasa ng mga panukalang batas para sa aumento sa sweldo ng mga guro, no. Guro papaalala natin sa kanya, no. At yung ibang welfare provisions, no, ng Magna Carta for Public School Teachers na hindi pa naipatutupad sa matagal na panahon, and at least there are at least two, no, DepEd orders, no, na ginawa ng panahon ni VP Inday, no, na kailangan na lamang ipatupad, no. Mabanggit ko lang, Sir Rafi, no, para clear. Ito po yung tungkol doon sa reduction of administrative tasks, no, at saka yung overtime pay, which is also overtime pay, no, is mandated by the Magna Carta for Public School Teachers. Wala pong policy ang DepEd hinggil dyan, no. Hanggang ngayon, no, February, no, nung naglabas yung ating outgoing Secretary Inday Sara Duterte, no. Pero hindi pa ito na ipatutupad, no. Syempre, understood naman yan dahil papasok pa lang yung bagong school year, no. At yun yung ilan sa mga gusto namin i-engage, no, sa ating bagong incoming secretary. Kagad ho ba kayo hihingi ng audience dito sa bagong Deputy Secretary para makipag-coordinate dito sa mga sinabi nyo, ipagpapaalala sa kanya sa mga matagal na rin naman niyang ginagawa habang nasa Senado siya. Pero ngayon, siya na ang Deputy Secretary, sana maipatupad dito. Opo, no, susulat na nga po kami, hindi lang namin alam sana i-address, no, pero since nasa Senate pa naman siya, pwede naman namin i-address yung letter, no, para bago sana ang turnover ay magkaroon na po, no, ng kwentuhan, ano, ng usapan, ano po, sa pagitan po ng ating secretary at saka ng ating mga guro, no, para at least, no, meron na siyang reference, no, if ever, no, na meron siyang mga gagawin, no, mga programa at kahit doon sa kanyang mga magiging talumpati, halimbawa, no, para naman po, kumbaga, maipauna na natin, no, yung issues ng mga public school teachers. No? So, iklaro ko lang, Sir Rafi, no, na itong mga issues namin, no, bagamat most of these issues are actually, no, welfare, no, in nature, no, at parang sinasabi ng ilan na ito ay mga sectarian issues, hindi po, no, kasi kapag ka po maayos yung kalagayan ng ating mga guro, matitiyak po natin na magiging maayos din yung kanilang pagtuturo, no? Opo. At it will redound, no, to better quality of education for our learners po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din, Sir Rafi. Thank you po. Si Teachers Dignity Coalition National Chairperson, Benjo Basas. 3 alagang kambing ang ninakaw sa Pavia, Iloilo. Habang sa Misamis Oriental, 3 hinihinalang iligal na nagmimina ng ginto ang nasawi matapos masuffocate. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sinagip ng mga taga Bureau of Fire Protection ang 4 na tao na hinihinalang na suffocate sa hinukay na lupa sa Balingasag, Misamis Oriental. Pahirapan ng rescue operation dahil sa lalim ng pinaghukayan at makipot na daanan. 3 sa kanila nasawi, kabilang ang isang minor de edad. Ligtas naman ang isa pang minor de edad na kasama nila. Ayon sa Balingasag Police, tila minahan ang ginawa sa lugar. Gawa ang istruktura sa mga kahoy. May mga hose, compressor at iba pang gamit. Lumabas ding posible na ginto umano ang hinahanap sa lugar. Ang kaanak ng ilang nasawi, hindi raw alam ang ginagawang pagmimina sa lugar. Sakit man sa among buot, sir, nga na among pamilya na kuanan gyud na wadaan gyud mi nang saon amo na lang gyud dawato na lisod man kay sir nga mabalik andi man kita ang kita gyud nagdawat sa atong kinabuhi. Nahuli kamang pagnanakaw ng cellphone sa isang butika sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking nakasombrero na nakatayo sa may estante. Maya-maya, nilagay niya ang kanyang kamay sa estante, tinangay ang cellphone ng bantay ng butika at mabilis na tumakas. Abala noon sa paglilinis ang babaeng bantay kaya hindi napansin ang ginawa ng lalaki. Ayon sa biktima, regalo pa naman ng kanyang ina ang ninakaw na cellphone. First time ko na
lagi ko nakatulog balaw. Baligya ko diga, balikid na lang ko doon na trauma na ko bala. Hinahanap na ng pulisya ang sospek. Sakay ng tricycle na yan ang mga sospek sa pagnanakaw ng mga kambing sa Pavia, Iloilo. Ayon sa nag-aalaga sa kambing, 3 kambing ang ninakaw. Pero kamakailan lang, nawala na rin siya ng 2 pang kambing. Dahil sa CCTV footage, may mga natukoy ng sospek ang pulisya. Base sa investigasyon, residente rin ng bayan ng Pavia ang 2 sa mga sospek. Ang mga kasama naman nila ay dayo lang sa lugar. Sa huling update mula sa Pavia Police, na-recover na ang isa sa 3 mga ninakaw na kambing. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang 1 buwan, nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mahigit 5,000 evacuees sa La Castellana, Negros Occidental. Sila yung mga lumikas na residente matapos sumabog ang Bulkang Kanlaon noong June 3. Kahapon nakapagtala ng mas maraming volume ng ibinugang asupre ang bulkan. Delikado iyon lalo na sa mga naninirahan sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Kaya pinapaalerto ang mga residente sa mga volcanic sediment. Nakapagtala rin ng 43 volcanic earthquakes sa loob ng 24 oras. Nananatili ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 2 o tumitinding pag-alboroto. Mga mare at pare, ready to fly na ang ating astronaut mula South Korea papuntang France. Isa kasi si BTS member Jin sa mga napili bilang torchbearer para sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa report ng local media sa South Korea, isa ang K-pop idol sa 11,000 torchbearers sa palaro. Ilan sa makakasama niya sa once-in-a-lifetime opportunity na yan, sina American actress Halle Berry at former professional snowboarder and skateboarder Shaun White. Kasama rin sina French-American professional basketball player Tony Parker at Princess Gabriela of Monaco. Hudyat ng pagsisimula ng 2024 Olympics ang torch relay at pagsisindi ng Olympic flame sa July 27. Speaking of Jin, kinaaaliwa ng ARMY ang latest IG post ng K-pop superstar. Makikita sa photo na suot niya ang Jungkook golden shirt habang ginagaya ang post ng co-member niyang si JK. Chika ni Jin, nakita lang daw niya yon kaya naisipan niyang suotin. Ang photo pinusuan na ng mahigit 6 million netizens. Hinila pababa ng isang pasahero ng ibang pasahero ang lalaking yan mula sa compartment ng eroplano na biyaheng Uruguay galing Spain. Na-stuck daw kasi roon ng lalaki matapos ang malakas na turbulence. Dahil sa turbulence, nag-emergency landing ang eroplano sa isang airport sa Brazil. Ayon sa health authorities ng Brazil, nasa 40 pasahero ang sugatan, kabilang ang 4 na nananatili sa ICU. Inaalam pa ang kabuuang pinsala sa eroplano. Wala pang pahayag ang pamunuan ng airline kaugnay sa insidente, pero may replacement flight na raw para sa mga naapektuhang pasahero. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang 6 na tao matapos araruhin ng isang truck ang 7 bahay sa Calbayog, Samar. Sabi ng driver sa mga pulis na wala ng preno ang truck at nagpagewang-gewang hanggang sa tumama sa mga bahay sa Barangay Caglanipaw Sur. Sugatan din ang isa pang residente, ang truck driver at isa pa niyang sakay. Tinatayang nasa mahigit 700,000 piso ang halaga ng pinsala ng aksidente. Arestado ang driver ng truck na mahaharap sa karampatang reklamo. May tututukan ng persons of interest ng PNP kaugnay sa pagkawala na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Kasunod dyan ang pagkakadiskubre sa isang puting SUV sa Barangay Tibag sa Tarlac City na sinakyan umano na magkasintahan nang bumisita sila sa bibilhing lupa sa Capas Tarlac noong June 21. Pumunta ang mga pulis sa address ng registered owner ng SUV pero base sa kanilang pagtatanong, nailipat na sa ibang may-ari ang sasakyan. Wala nang karagdagang detalye na ibinigay ang pulisya kaugnay sa kanilang persons of interest. Samantala, lumalabas din sa investigasyon na isang dating pulis ng Angeles City sa Pampanga ang middleman para sa pagbebenta ng lupa. Dumulog daw sa pulisya ang middleman at sinabing nakasama niya ang dalawa nang bisitahin ng lupa. Pero nagkahiwalay na rin daw sila pagkatapos sila itong puntahan.
May binuo ng Special Investigation Task Force ang pulisya para tutukan ang insidente. 100 tableta ng hinihinalang ecstasy at 700 gramo ng marijuana ang nasabat sa Pasay kaninang umaga. Sa ulat ng Super Radio DZBB, mahigit 1 milyong piso ang halaga nito ayon sa PNP Drug Enforcement Group. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang isang lalaking naaresto sa operasyon. Nakatakda siyang ireklamo ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala siyang pahayag. Sasailalim naman sa laboratory examination ng mga nakuhang umunoy ecstasy at marijuana. Nagkampiyon ang Team France sa Men's Volleyball Nations League sa Poland. Hinunahan na agad ng France ang kalaban na Japan at nakuha ang first set. Sa Japan naman napunta ang second set. Hindi na nagpahabol pa ang France at naipanalo ang third at fourth sets. Iuuwi naman ng Japan ang silver medal na first time sa kasaysayan ng torneo. Para sa mga Pilipino ay para hindi kumpleto ang mga pistang pambarangay kung walang basketball. Ay, naku siyang tunay. At para daw lagyan ng twist naman, may naisip na paandar ang ilang taga-Sarat, Ilocos Norte. Oh, i-shoot nyo na yan at patingin naman ang sample. Ayan o, dress to impress pala sa court ang mga kagawad at tanod ng barangay Binaratan. Liga ng basketball but make it fashionable. Ang players aura sa pagpasa ng bola habang nilarampa ang makukulay na bestida. Due to insistent public demand daw ang pagdadaster pampapasaya sa kanilang pista. 2 points sa bawat basket pero parang pang 1,000 points ang kakaibang pakulo. Ayun o. Wow! Malamang hiniram nila sa mga asawa nila ang mga duster na yan. Sa mga nanay nila. Oo nga. Pero kakaibang paandar. Pero lahat yan para mapasaya syempre yung kanilang mga kabarangay. At mukhang enjoy naman. Pati tayo. Oo nga. Damay sa pag-i-enjoy. Komportable naman sila. Correct. Oo nga naman. At ito ha, dapat maging masaya lang lagi, di ba? Sportsman lagi. Ayan. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.